Meron po akong ipaparinig sa inyo na ngayon marirealize natin, maramdaman natin na totoo pala, nagkulang lang sa explanation at paghahayag ng tamang mga dokumento at ebidensya itong si dating senador, boxing champion Manny Pacquiao. Kasi 4 to 5 years ago, during Duterte administration, siya po yung malakas na naglakas ng loob na kanyang in-expose ang katiwalian sa gobyerno at iba't ibang ahensya ng pamahalaan. DSWD, Department of Energy, DENR at kung ano-ano pa yata ng mga ahensya ng gobyerno. At ipinakita yung dokumento na parang binaliwala, binanatan pa ng mga maka-Duterte followers ng mga panahong yan. Pakinggan na niyo ito. At lumalabas, nagpapatunay na siya'y tama noong mga panahong yon, pero binaliwala. Ngayon napatunayan na dahil sa na-expose ng mga katiwalian. Sir Manny Pacquiao says he's gathered strong evidence of corruption Thank you sa in the CNN. Duterte administration. Itong mga dokumentong ito po na nakikita nyo sa aking harapan ay mga report tungkol sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Korupsyon sa bawat sangay ng ating pamahalaan. Pacquiao takes aim at the Ayan. Department of Social Welfare and Development or DSWD. He says more than 10 billion pesos are missing from the funds for COVID-19 cash aid and blames the department's allegedly anomalous transaction with a mobile wallet company. May mga hawak po ako mga ebidensya po, talagang matibay na ebidensya, pero i-refer ko po ito sa Blue Ribbon Committee para po malaman ng taong bayan ano ba talaga itong StarPay, ano bang ginawa. 10.4 billion ang nawawala. The DSWD says there are no missing funds and the agency is ready to Yeah. release all liquidation reports on the social amelioration program. It adds that the services of financial service providers like StarPay were Well, kaya ko pinakita lang ho sa inyo yan dahil si Senador Manny Pacquiao yan. Alam ko, controversial yan Noong panahong yon, 5 years ago, paalis na siya papunta ng Amerika dahil meron siyang laban, boxing. Pero in-expose niya sa napakaraming dokumento sa table. Pinagtawanan, ininsulto, nilait ng mga Duterte supporters at ng Duterte administration. Binaliwala yung mga dokumento at expose na sinasabing hindi raw totoo. Yung pala totoo. During Duterte administration nangyari yan. Hindi po ako ang nag-expose niyan Maging marunong po kayo kasi minsan may mga nanonood, nakikinig na akalat yung ating pagbabalita sa atin ang gagaling yung balita. Hindi po. Lahat ng binabalita ko may pinanghuhugutan, may pinanggagalingan. Ito galing kay dating Senator Pacquiao. Natotoo pala yung kanyang expose noon, hindi lang ho na pinansin, binanatan pa. At ngayon, dahil Marcos administration okay? Na-discover nga ni Pangulong Marcos after 2.5 years ng kanyang administrasyon, last July, na-expose niya yung katiwalian sa flood control scam na nagsimula rin, matinding nangyari mula noong 2016, unang taon pa lang ng Duterte administration. Iyan ang totoo kasi. Kahit anong pagtatakip, kahit anong sabihin ng mga Duterte at Duterte supporters na malinis ang mga Duterte, hindi talaga matatanggap. Kasi kitang-kita ang mga anomalyang napabayaan, pinabayaan, kinonsente at walang ginawa. Kasi ni isa, barangay chairman o isang kahit na sinong opisyal, wala siyang ipinakulong. Ang pinakulong ni Duterte, si Laila de Lima lang tungkol sa drugs. Pero na-dismiss kasi political harassment, wala namang ebidensya pala. Pero yung korupsyon, pero matatapang, matinding pagbabanta, pagmumura ni Duterte na parang laging sa kanya ang buhay ay parang langgam lang ang buhay ng tao pag nagagalit siya. Tukang dito kaliwat kanan. Ay yun namang mga drug lord na malalaki at malalaking korupsyon sa gobyerno, wala naman siyang pinatukang. So wala lahat puro tapang, gimmick, propaganda, nalunod ang mga Pilipino doon sa ganong sistema. Walang naipakulong. Ito ngayon, Marcos administration, hindi nagmura, hindi nagmatapang, pinairal ang batas. Pinatigil ang korupsyon. Okay? Pero ang sagot ng mga anti-Marcos, dapat daw ma-impeach Pangulong Marcos kasi involved sa korupsyon. Kalokohan. Dapat ang na-impeach doon ay si Duterte dahil walang ginawa sa korupsyon.
si Pangulong Marcos ay ipinatigil, pinakasuhan at ang dami ng kinasuhan, marami pang kakasuhan. Marami pang ipakukulong. Yan po ang totoo. Base sa nangyari. So ako po ay nagpapaliwanag lang, nagbabalita lang. Alam ko na yung mga maka-Duterte ayaw ng ganitong klaseng balita, pero ang totoo, masakit talaga. Ang katotohanan hindi pwedeng pagtakpan. Kung ang tapang ni Duterte nung siya ang presidente, ginawa niya ang totoong paglilinis sa gobyerno, wala na itong korupsyon ito. Nakamove na tayo siguro. Mas maraming nakulong ng mga panahon yun dahil ang tapang niyang magsalita. Ang problema hanggang salita lang pala. Kasi wala namang naipakulong kahit isa. Nakurap at abusado. Ngayon, galit ang mga ito sa gobyernong ito ni Pangulong Marcos kasi ipinakukulong kahit sino. Yun ang tama at yun ang gusto ng taong bayan. Kaya kahit anong mangyari at anong gawin nila, ang Marcos administration hindi kayang gibain hanggang 2028. Matatapos niya ang kanyang term sa aking opinion sa sitwasyon. Dahil alam ng mamamayan, tama yung galaw ni Pangulong Marcos. Pinagsisisihan nila yung ginawa at yung suporta kay Duterte. Kaya si Sara Duterte, siya yung magdadala ng masamang imahe, hindi magandang imahe, at yung mga gimmick lang nila ng kanyang ama. Si Sara Duterte ang magdadala niya. Kaya until now, walang manpower na sumusuporta sa kanila para palitan sa masamang paraan at anumang legal na paraan ang Marcos administration. People power, resign, impeachment, garbage lahat. Kasi ang mamamayang Pilipino ayaw nung ganon. Pagod na sa ganyang sistema. Ang gusto ng mga Pilipino, kung sino ang presidente, respeto, tulungan, huwag laitin, huwag siraan. Kasi kung Pilipino ka, lalo na kung ikaw ay dating Pangulo, dapat huwag kang makialam sa sistema ng kasalukuyang gobyerno bilang respeto. Sa buong mundo, kahit na sinong mga naging dating Pangulo, hindi nakikialam sila sa incumbent president. Sinusuportahan nila ang policy at programa. Ay ito kasi mga Duterte, ang dating siya yung magaling Siya yung nagmamagaling. Siya yung tama. Siya ang dapat masunod. Aba, hindi pwede yun. Ba't naman papayag si Marcos na siya utusan, pakialaman at pangunahan? Siya ang elected president. Siya ang sinuportahan ng taong bayan. At alam ng mamamayan kung ano yung kanilang ginawa at kanilang ginagawa. Yun po yun. Real talk lang po ito. Huwag kayong magagalit. Hindi po ako nagagalit. Madiin lang tayong magbigay ng tamang impormasyon. Pag totoo, pwede mong idiin. Dahil dito sa channel na ito, walang fake news. Ang nagsasabi lang nandito ng fake news, na bayaran daw ako at kung ano-ano, kasi wala silang argumentong matino. Hanggang sa akusasyon at hanggang piko na lang. Hanggang doon lang kayo. Please like and share sa ating mga channel.